Sa ngalan ng ala, ang pinakamaawain, ang pinakamaawain. Maraming pagbati at kapayapaan sa mahal at dakilang bansa ng Iran. Una sa lahat, bilang pag-alaala sa mga kagalang-galang na martir. Pinararangalan ko ang mga kamakailang at makasaysayang pangyayari, ang mga martir na general, ang mga martir na estudyante na tunay at tapat na naglingkod at naging lubos na mahalaga sa Islamic Republic. At ngayon, sa harapan ng Panginoon, tinatanggap nila ang gantimpala para sa kanilang natatanging paglilingkod. Sa loob ng Diyos, nararamdaman kong kailangan kong batiin ang dakilang bansa ng Iran. Nais kong mag-alay ng ilang pagbati sa bayan. Ang isa ay isang pagbati sa napakalaking tagumpay laban sa huwad at mapanlinlang na rehimeng Zionist sa lahat ng kanilang height at lahat ng kanilang mga pag-aangkin na walang batayan at pawang kasinungalingan. Halos bumagsak ang rehimeng Zionist sa ilalim ng pamatok ng Islamic Republic. Ang pag-iisip na ang gayong suntok mula sa Islamic Republic ay maaaring idulot sa rehimeng ito. Hindi sumagi sa kanilang isipan ang kanilang mga imahinasyon at nangyari ito. Nagpapasalamat kami sa Diyos sa pagtulong sa aming mga puwersang Muslim. Naipasok nila ang kanilang mga lubos na advanced at napakalaking multi-layered defense system at inilagay ang marami sa kanilang mga pangunahing urban at mahahalagang militar na lugar sa ilalim ng matinding presyon ng kanilang sariling mga missile na nagdulot ng malaking pinsala at pagkalito. Ang pagwasak sa kanila sa lupa sa pamamagitan ng malakas na pag-atake mula sa sarili nilang mga advanced na sandata ay isa sa mga pinakadakilang pagpapala ng Diyos. Ipinahihiwatig nito na lubos na alam ng rehimeng Zionist na ang anumang pag-atake sa Islamic Republic of Iran ay magiging napakamahal at magagastos nito na may malaking kahihinatnan. Ito ay lilikha ng isang mabigat na gastos para sa kanya at siya ay magiging isang kasabwat sa sitwasyong ito. Ang karangalan at ang dakilang pagkilala ay pag-aari ng sandatahang lakas at ng ating mga minamahal na tao na lumikha ng mga sandatahang ito mula sa loob ng kanilang mga puso at isipan. Nagsanay sa kanila ng buong dedikasyon. Sumuporta sa kanila ng walang pag-aalinlangan at nagpalakas ng kanilang mga kamay upang maisagawa ang gayong dakilang at makasaysayang gawain. Ang ikalawang pagbati ay naugnay sa tagumpay ng ating minamahal na Iran laban sa rehimeng Amerikano. Ang rehimeng Amerikano ay pumasok sa digmaan, isang direktang at malawakang digmaan dahil sa pakiramdam na kung hindi ito pumasok, ang rehimeng Zionist ay ganap na mawawasak at maglalaho. Pumasok ito sa digmaan upang iligtas ito, ngunit wala itong nakamit na anumang tagumpay mula sa digmaang ito. Sa katunayan, ito ay nabigo. Inatake nila ang aming mga pasilidad na nuklear na siyempre ay isang kriminal na pagsisiyasat sa mga internasyonal na korte, ngunit wala silang magagawang anumang bagay na mahalaga. Gumamit ang Pangulo ng AC ng hindi pangkaraniwang pagmamalabis sa paglalarawan kung ano ang nangyari. Ito ay lumabas na ang pagmamalabis na ito ay kinakailangan. Ang sinumang nakarinig ng mga salitang iyon ay maunawaan na may isa pang katotohanan sa ilalim ng mga salitang ito. Wala silang magawa, hindi nila maabot ang layunin na kanilang itinakda upang makamit at nagmalabis sila upang pagtakpan ang katotohanan at ilihim ito.
Dito rin nanalo ang Islamic Republic at bilang kapalit nakatanggap ng matinding sampal sa mukha ang Islamic Republic. Amerika. Inatake ng drone ang isa sa mahahalagang base ng Amerika sa paligid ng base ng Al-Wadaid at nagdulot ng pinsala. Ang parehong mga tao na nagpalaki sa kasong iyon ay sinusubukang i-minimize ang kasong ito na nagsasabing walang nangyari kapag may nangyaring malaking bagay. Itinuturing na kinakailangan para sa Islamic Republic na magkaroon ng access sa mahahalagang sentro ng Amerika sa rehiyon at atakihin sila kung kinakailangan. Kumilos ka. Ang pangyayaring ito ay hindi maliit, ito ay isang malaking. Maaaring maulit ang insidenteng ito sa hinaharap. Kung ang isang pag-atake ay nangyari, ang gastos sa kaaway at ang umaatake ay tiyak na mataas. Binabati kita sa malaking pagkakaisa at kasunduan ng bansang Iranian at ang mga nakikiramay sa isang bansang halos 9 milyon. Ang karamihan ng tao nagkakaisa sa isang boses, balikat sa balikat. Magkasama na walang anumang pagkakaiba sa mga hangarin o layunin na kanilang ipinapahayag. Ang mga master ng pag-awit ng mga slogan na nagsasabing ang e-sedan ay sumusuporta sa pag-ugali ng mga armadong grupo ay patuloy na gagawin ito. Ipinakita ng bansang Iran ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang namumukod tanging personalidad. Sa kasong ito, ipinakita nito na kung kinakailangan, isang boses mula sa bansang ito ang maririnig. At ito ay nangyari sa pamamagitan ng pagkakataon. Ang puntong gusto kong gawin bilang pangunahing punto sa bawat araw. Ito ang sinabi ng atheist president sa isa sa kanyang mga pahayag at pahayag na ang Iran ay dapat sumuko. Hindi na tungkol sa pagpapayaman, hindi na tungkol sa tradisyong nuklear, tungkol na sa pagsuko ng Iran. Well, syempre, ito ay napakalaking salita para sabihin ng presidente ng Amerika. Ang Iran ay mahusay. Sa kabila ng pambansang lakas na ito, ang pangalan ng pagsuko para sa naturang bansa ay isang pangutya para sa mga nakakakilala sa bansang Iranian. Ngunit ang kanyang pahayag ay nagsiwalat ng isang katotohanan. Ang mga Amerikano ay salungat sa Islamikong Iran mula pa noong simula ng revolusyon. Inihagis nila ang kanilang mga kuko. May dahilan sila sa bawat oras. Minsan ito ay karapatang pantao. Minsan ito ay pagtatanggol sa demokrasya. Sa sandaling ito ay karapatan ng kababaihan. Sa sandaling ito ay pang-aalipin. Sa sandaling ito ay ang isyu ng nuklear. Sa sandaling ito ay isang problema. Gumagamit sila ng iba't ibang mga dahilan upang bumuo ng mga misile. Ngunit ang ilalim na linya ay nawalang higit pa kaysa sa pagsuko. Iranian. Dati, hindi nila ito sinasabi dahil hindi katanggap-tanggap sa anumang lugar ng tao. Upang sabihin sa isang bansa na sumuko, dahil itinago nila ito sa ibang mga pangalan, ang taong ito ay naglantad, nagpakita ng katotohanan. Naunawaan niya na ang mga Amerikano ay masisiyahan lamang sa pagsuko ng Iran at hindi bababa sa kanya. Ito ay isang mahalagang punto na dapat maunawaan ng mga mamamayang Iranian. Ito ang pagsalungat sa Amerika. At itong malaking insulto sa mamamayang Iranian ay ginagawa ng mga Amerikano at hindi na maulit ang ganoong bagay. Himbing-himbi mangyayari.
Ang bansang Iranian ay isang mahusay na bansa. Ang Iran ay isang malakas at malawak na bansa. Ang Iran ay may sinaunang kabihasnan, serbisyong pangkultura at sibilisasyon. Kami ay daan-daan at libo-libo kaysa sa Amerika at sa mga kauri nito, na may aasahan na susuko ang Iran sa ibang bansa. Ito ay isa sa mga lubos na kalokohan, isang ganap na maling pahayag na tiyak na magiging paksa ng matinding pangungutya at paghamak ng mga matatalino, may pinag-aralan at may sapat na kaalaman ng mga tao. Ang bansang Iranian ay mahal at magiging mahal. Ito ay matagumpay at magiging matagumpay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Umaasa kami na dadalhin ng Diyos bansang ito sa ilalim ng anino ng pagsisisi. Naway lagi niyang pangalagaan ang imam na may dangal at karangalan. Naway gawin niyang pinagmumulan ng banal na kapangyarihan ang paglikha ng makapangyarihan sa lahat at ang mga natitira. Ang sakripisyo ng bansang ito maging lihim at mapagkukunan ng kagalakan at ang tulong nito suporta. Sumainyo ang kapayapaan. Kaawaan ako ng Diyos. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamaawain, ang pinakamaawain. Maraming pagbati at kapayapaan sa mahal at dakilang bansa ng Iran. Una sa lahat, bilang pag-alaala sa mga kagalang-galang na martir. Pinararangalan ko ang mga kamakailang at makasaysayang pangyayari, ang mga martir na general, ang mga martir na estudyante na tunay at tapat na naglingkod at naging lubos na mahalaga sa Islamic Republic. At ngayon, sa harapan ng Panginoon, tinatanggap nila ang gantimpala para sa kanilang natatanging paglilingkod. Sa loob ng Diyos, nararamdaman kong kailangan kong batiin ang dakilang bansa ng Iran. Nais kong mag-alay ng ilang pagbati sa bayan. Ang isa ay isang pagbati sa napakalaking tagumpay laban sa huwad at mapanlinlang na rehimeng Zionist sa lahat ng kanilang height at lahat ng kanilang mga pag-aangkin na walang batayan at pawang kasinungalingan. Halos bumagsak ang rehimeng Zionist sa ilalim ng pamatok ng Islamic Republic. Ang pag-iisip na ang gayong suntok mula sa Islamic Republic ay maaaring idulot sa rehimeng ito. Hindi sumagi sa kanilang isipan ang kanilang mga imahinasyon at nangyari ito. Nagpapasalamat kami sa Diyos sa pagtulong sa aming mga puwersang Muslim. Naipasok nila ang kanilang mga lubos na advanced at napakalaking multi-layered defense system at inilagay ang marami sa kanilang mga pangunahing urban at mahahalagang militar na lugar sa ilalim ng matinding presyon ng kanilang sariling mga missile na nagdulot ng malaking pinsala at pagkalito. Ang pagwasak sa kanila sa lupa sa pamamagitan ng malakas na pag-atake mula sa sarili nilang mga advanced na sandata ay isa sa mga pinakadakilang pagpapala ng Diyos. Ipinahihiwatig nito na lubos na alam ng rehimeng Zionist na ang anumang pag-atake sa Islamic Republic of Iran ay magiging napakamahal at magagastos nito na may malaking kahihinatnan. Ito ay lilikha ng isang mabigat na gastos para sa kanya at siya ay magiging isang kasabwat sa sitwasyong ito. Ang karangalan at ang dakilang pagkilala ay pag-aari ng sandatahang lakas at ng ating mga minamahal na tao na lumikha ng mga sandatahang ito mula sa loob ng kanilang mga puso at isipan. Nagsanay sa kanila ng buong dedikasyon. Sumuporta sa kanila ng walang pag-aalinlangan
at nagpalakas ng kanilang mga kamay upang maisagawa ang gayong dakilang at makasaysayang gawain. Ang ikalawang pagbati ay naugnay sa tagumpay ng ating minamahal na Iran laban sa rehimeng Amerikano. Ang rehimeng Amerikano ay pumasok sa digmaan, isang direktang at malawakang digmaan dahil sa pakiramdam na kung hindi ito pumasok, ang rehimeng Zionist ay ganap na mawawasak at maglalaho. Pumasok ito sa digmaan upang iligtas ito, ngunit wala itong nakamit na anumang tagumpay mula sa digmaang ito. Sa katunayan, ito ay nabigo. Inatake nila ang aming mga pasilidad na nuklear na siyempre ay isang kriminal na pagsisiyasat sa mga internasyonal na korte, ngunit wala silang magagawang anumang bagay na mahalaga. Gumamit ang Pangulo ng ISIS ng hindi pangkaraniwang pagmamalabis sa paglalarawan kung ano ang nangyari. Ito ay lumabas na ang pagmamalabis na ito ay kinakailangan. Ang sinumang nakarinig ng mga salitang iyon ay maunawaan na may isa pang katotohanan sa ilalim ng mga salitang ito. Wala silang magawa, hindi nila maabot ang layunin na kanilang itinakda upang makamit at nagmalabis sila upang pagtakpan ang katotohanan at ilihim ito. Dito rin, nanalo ang Islamic Republic at bilang kapalit, nakatanggap ng matinding sampal sa mukha ang Islamic Republic. Amerika. Inatake ng drone ang isa sa mahahalagang base ng Amerika sa paligid ng base ng Al-Wadaid at nagdulot ng pinsala. Ang parehong mga tao na nagpalaki sa kasong iyon ay sinusubukang i-minimize ang kasong ito na nagsasabing walang nangyari kapag may nangyaring malaking bagay. Itinuturing na kinakailangan para sa Islamic Republic na magkaroon ng access sa mahahalagang sentro ng Amerika sa rehiyon at atakihin sila kung kinakailangan. Kumilos ka. Ang pangyayaring ito ay hindi maliit, ito ay isang malaking. Maaaring maulit ang insidenteng ito sa hinaharap. Kung ang isang pag-atake ay nangyari, ang gastos sa kaaway at ang umaatake ay tiyak na mataas. Binabati kita sa malaking pagkakaisa at kasunduan ng bansang Iranian at ang mga nakikiramay sa isang bansang halos 9 milyon. Ang karamihan ng tao nagkakaisa sa isang boses, balikat sa balikat. Magkasama nang walang anumang pagkakaiba sa mga hangarin o layunin na kanilang ipinapahayag. Ang mga master ng pag-awit ng mga slogan na nagsasabing ang e-sedan ay sumusuporta sa pag-ugali ng mga armadong grupo ay patuloy na gagawin ito. Ipinakita ng bansang Iran ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang namumukod tanging personalidad. Sa kasong ito, ipinakita nito na kung kinakailangan, isang boses mula sa bansang ito ang maririnig. At ito ay nangyari sa pamamagitan ng pagkakataon. Ang puntong gusto kong gawin bilang pangunahing punto sa bawat araw. Ito ang sinabi ng atheist president sa isa sa kanyang mga pahayag at pahayag na ang Iran ay dapat sumuko. Hindi na tungkol sa pagpapayaman, hindi na tungkol sa tradisyong nuklear, tungkol na sa pagsuko ng Iran. Well, syempre, ito ay napakalaking salita para sabihin ng presidente ng Amerika. Ang Iran ay mahusay. Sa kabila ng pambansang lakas na ito, ang pangalan ng pagsuko para sa naturang bansa ay isang pangutya para sa mga nakakakilala sa bansang Iranian. Ngunit ang kanyang pahayag ay nagsiwalat ng isang katotohanan.
Ang mga Amerikano ay salungat sa Islamikong Iran mula pa noong simula ng revolusyon. Inihagis nila ang kanilang mga kuko. May dahilan sila sa bawat oras. Minsan ito ay karapatang pantao. Minsan ito ay pagtatanggol sa demokrasya. Sa sandaling ito ay karapatan ng kababaihan. Sa sandaling ito ay pang-aalipin. Sa sandaling ito ay ang isyu ng nuklear. Sa sandaling ito ay isang problema. Gumagamit sila ng iba't ibang mga dahilan upang bumuo ng mga misile. Ngunit ang ilalim na linya ay nawalang higit pa kaysa sa pagsuko. Iranian. Dati, hindi nila ito sinasabi dahil hindi katanggap-tanggap sa anumang lugar ng tao. Upang sabihin sa isang bansa na sumuko. Dahil itinago nila ito sa ibang mga pangalan, ang taong ito ay naglantad, nagpakita ng katotohanan. Naunawaan niya na ang mga Amerikano ay masisiyahan lamang sa pagsuko ng Iran at hindi bababa sa kanya. Ito ay isang mahalagang punto na dapat maunawaan ng mga mamamayang Iranian. Ito ang pagsalungat sa Amerika at itong malaking insulto sa mamamayang Iranian ay ginagawa ng mga Amerikano at hindi na maulit ang ganoong bagay. Himbing-himbi mangyayari. Ang bansang Iranian ay isang mahusay na bansa. Ang Iran ay isang malakas at malawak na bansa. Ang Iran ay may sinaunang kabihasnan, serbisyong pangkultura at sibilisasyon. Kami ay daan-daan at libo-libo kaysa sa Amerika at sa mga kauri nito. Na may aasahan na susuko ang Iran sa ibang bansa. Ito ay isa sa mga lubos na kalokohan, isang ganap na maling pahayag na tiyak na magiging paksa ng matinding pangungutya at paghamak ng mga matatalino, may pinag-aralan at may sapat na kaalaman ng mga tao. Ang bansang Iranian ay mahal at magiging mahal. Ito ay matagumpay at magiging matagumpay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Umaasa kami na dadalhin ng Diyos bansang ito sa ilalim ng anino ng pagsisisi. Naway lagi niyang pangalagaan ang imam na may dangal at karangalan. Naway gawin niyang pinagmumulan ng banal na kapangyarihan ang paglikha ng makapangyarihan sa lahat at ang mga natitira. Ang sakripisyo ng bansang ito maging lihim at mapagkukunan ng kagalakan at ang tulong nito suporta. Sumainyo ang kapayapaan. Kaawaan ako ng Diyos.